Sabi niya, is believe in God because God so loved the world. And He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him will not perish but have eternal life. Itong paniniwala na to ay hindi lang yung paniniwala na I believe only. But it is also signifies that, Lord, I trust you. Lord, I will rely on you. Lord, I will depend on you. And Lord, I will be loyal to you. I will surrender to you. And I will follow you. Hindi yung faith na sa muso lang, pero walang sa puso. God knows only kung totoo or genuine yung paniniwala. And nakakatakot. Kasi kung naniniwala tayo, sabi natin, pero hindi pala, yun ang mahirap. Sometimes we deceive also, no? Naniniwala ko sa Panginoon kasi nga masyado siyang mapagmahal. And God is merciful. God is so loving. Pero nakalimutan natin, God is righteous. God is just. And He will judge us according to our words and our belief. So, faith will lead you to a righteous living. Faith produces good works and it follows the will of God in our life. And then, dun sa James 2, 17-18, your good works is only the evidence of your faith. Sa Titus 1:16, they profess to know God, but in words, they deny Him, being abominable, disobedient, and disqualified for every good work. Kaya nga meron pa din warning na sinabi ni Jesus Christ na hindi lahat ng mga tao na nagsasabi, Lord, 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 ay maliligtas. Kundi yung mga tao sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Doon sa 2 Corinthians 1:3-5, examine yourself to see if your faith is genuine. Test yourself. Ano ba nakikitest ng sarili natin? Doon sa mga trials and testing natin, nagiging mapanatag ba tayo sa Panginoon? Or medyo, oh Lord, hindi ko naman yata totoo. Medyo nagtatawag ka na sa Panginoon. Meron yung mga time na nararanasan natin na, Lord, di kita nararamdaman. Kasi nga, yung focus natin, nasa physical na. Lord, parang ang laki yung mga ng Panginoon. Yung pag nagkasala, yung it seems like miles away yung Panginoon sa atin. Pero hindi. Remember, nung nireceive natin si Jesus Christ ang Lord and Savior, binigay niya din ang Holy Spirit. And yung Holy Spirit ang nananakan sa atin. So, hindi siya malayo. Sa atin, hindi lang natin nararamdaman kasi yung focus na natin is nandun sa ating problema. Nandun sa ating struggle. Nandun sa ating kahirapan. Balikan mo yung pag-ibig ng Diyos sa'yo para magkaroon ka ulit ng confidence. Kasi remember, ang Diyos na lumukha ng langit at lupa, ang Diyos hindi ka pinabayaan. Namatay para sa iyo kaligtasan. At hindi lang yun, nagbigay pa ng promises para sa iyo. At siya ngayon ang tutulong sa iyo habang nabubuhay ka. So God did not give you abandon. God is always with you.